Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Kami po mula sa tanggapan ng lungsod para sa legal na pangangasiwa ang naatasang manguna sa pagtataas ng pambansang watawat ng Pilipinas ngayong unang linggo ng Pebrero. Ang ating seremonya ay magsisimula sa pambansang awit ng Pilipinas sa saliw ng banda ng Maynila at susundan nito ng pambungad na panalangin na bibigkasin ni Miss Lucy Oprenario at pagkatapos ay ang panunumpa sa katapatan sa watawat na pangungunahan ni Attorney Tina Paras Soliven. Kasunod nito ang awat ng Manila sa saliw pa rin ng banda ng Maynila. Ang panunumpa ng Lingkod Bayan ay pangungunahan ni Miss Janice Paleracio at ang panata sa Bagong Pilipinas, pangungunahan naman ni Attorney Beverly Tamarco na susundan ng awit ng Bagong Pilipinas. Kasunod nito ay ang mensahe ng aming punong legal ng lungsod, Attorney Luch R. Hepis Jr., na siya rin magpapakilala sa ating ama ng lungsod ng Maynila para sa kanyang lingguhang mensahe. Kumanda na po ang lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas. Dito na lang. Okay. Para yun. Panandalian po tayong tumahimik at ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Aming Ama sa Langit, inaalay namin ang araw na ito at sa buong linggo ang lahat ng aming mga gawain sa iyong harapan. Naway, kalugdan mo ito at masunod namin ang iyong kautusan habang tinutupad namin ang aming mga gawain bilang lingkod bayan. Bigyan mo po ng lakas, tamang pag-iisip at mabuting puso ang bawat isa sa amin. Lalo na po ang ama ng aming lungsod, ang kanyang mga kinatawan at mga pinuno ng mga tanggapan upang maisakatuparan ng tama at maayos ang kanilang mga gawain at bigyan mo po rin sila ng mabuting gawain, pag-iisip, mabuting dahilan upang tupdin ang lahat ng mga ito. Dasal po namin na naway maging daan po ng inyong kabutihan at pagkakaisa ang bawat isa sa amin na magkaroon ng layunin na magkabuklod-buklod patungo sa maayos at magandang adhikain para sa aming mga sarili at sa aming lungsod. Maraming salamat po aming Ama sa Langit. Ang lahat po ng ito itinataas namin sa matamis na pangalan ng Jesus at ng Birheng Maria. Amen. Itaas natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinapakilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang pinipilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungkol sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasi hanawa ako ng may kapal. Natin itaas ang ating kanang kamay para sa banata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may ganal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Naglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, makialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
mensahe mula sa aming punong legal ng lungsod, Attorney Luch R. Hempis Jr. Sa ating alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating vice alkalde, Angela Lay G. Atienza, sa ating mga ginagalang na konsehal, na bumubuo ng ating City Council of Manila na aking dating tahanan, sa mga kapwa pinuno ng ating mga kagawaran at mga opisina dito sa ating lungsod ng Maynila. Mga kapwa lingkod bayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang opisina ng tanggapan ng tagapangasiwang legal ay marahil isa sa maliit na departamento ng ating lungsod. Binubuo lamang kami ng 18 abogado at mga 35 mga personnel. Kami po ang pangunahing inatasang magbigay ng legal na tulong at suporta sa lokal na pamahalaan para sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa publiko gaya ng mga sumusunod. Bilang legal na tagapayo ng lungsod, ang iba't ibang departamento at tanggapan ay maaaring humingi ng legal na opinyon, pagsusuri at paghahanda ng mga kontrata mula sa aming tanggapan batay sa mga umiiral na batas. Kaagapay din kami ng ating sangguniang panlungsod sa pagbabalangkas at pagsusuri ng mga ordinansa para sa kapakanang pampubliko at sa pagbuo ng mga plano at estratehiya sa pagpapatupad nito matapos maaprubahan ng lokal na punong ehekutibo. Ang aming tanggapan din po ang kumakatawan sa pamahalang lokal sa lahat ng aksyong sibil at mga espesyal na paglilitis kung saan ang isang opisina o sino mang opisyal nito sa kanyang opisyal na kapasidad ay isang partido. Kami rin po ang nagsasagawa ng investigasyon ng sino mang opisyal o empleyado ng pamahalang lungsod para sa kasong administratibo at magrekomenda ng angkop na aksyon sa ating punong lungsod. Mahalaga rin ang aming serbisyo sa pagbibigay ng libreng payo legal at nilalayo nitong bigyan ang mga Manileño ng posibleng kaluwagan sa kanilang mga legal na katanungan, pati na rin ang mga hakbang na maaari nilang gawin. Nitong Enero lamang, ipinagdiwang ng aming opisina ang ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Sa research ko po kasi pala, sa charter ng City of Manila, nung wala pa ang City Legal Officer, ang City Fiscal po ang tagapayo ng lungsod. Okay? Siyempre, ang fiscal po or City Prosecutor's Office, hindi po under sa city, under po yan sa Department of Justice. Okay? Higit sa 5 dekada na ang aming opisina sa pagtataguyod ng batas at katwiran sa ating lungsod. Ikinararangal ko ang lahat ng mga abogado at mga lingkod bayan na bumubuo ng aming tanggapan at isang pribilehyo na maging bahagi ng tanggapan ng tagapangasiwang legal ng ating lungsod. Maraming salamat po sa suporta at pagtitiwala. Sa libo-libong mga papel at dokumento na dumadaan sa aming opisina, ang pamumuno ng batas o rule of law at mabuting pamamahala, good governance, ay ang aming tanging sandigan, ang aming tunay na hilaga. Mga kaibigan, buwan na po ng Pebrero. So gusto ko na rin po kayong batiin itong buwan ng pagmamahal, sa simula ng buwan ng pagmamahal. Sana patuloy natin akapin ang ating mga tunay na hilaga. Kayo po ba natagpuan ninyo ang inyong mga tunay na hilaga? True North, sana po kung hindi pa matagpuan nyo, kung natagpuan nyo na, patuloy natin akapin ang ating mga tunay na hilaga. Ngayon, lalo na ngayong buwan ng pag-ibig. At ngayon, sa isang tao na nagbibigay inspirasyon sa atin sa kanyang pagmamahal, paglilingkod, at walang patid na pagtutok sa ating lungsod. Sa kanyang mabisa at mabilis na serbisyo at sa kanyang kakayahan na gumawa ng mga mahirap na desisyon,
upang maunawaan ang pang-araw-araw na realidad ng ating mga mamamayan dito sa lungsod, magbigay ng kapanatagan sa kanilang buhay at pamumuno patungo sa isang mas ligtas, mas maliwanag at mas makabuluhang lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating alkalde, ang nag-iisang Yorme Francisco Isko Moreno Lumagoso. Thank you, Lods. Palakpakan natin si Atty. Lods at 10 na kanyang mga kasamahan. Si Atty. Lods yun, nakilala ko may bangs. We've been together almost 3 decades in this building. Simula nag-umpisa ako, abogado ko na si Atty. Lods Elvis. Kaya nakita ko po nung araw, nung medyo bata-bata pa kami, lagi kami gumaganon. Sinahulog yung buhok namin. Pero ngayon, steady na lang kami. Palakpakan natin ito, Lods. Thank you for your service and your people under the city leader. Keep it up. Sabi niya kanina, kung natagpuan niyo na daw ang inyong hilaga, paano kung walang hilaga? Meron kami nilaga. Good morning! Yeah, it's a good morning for us, especially to NDRRMO and all other agency that we have acquired some machineries that will continue to clean up our city. To our Vice Mayor and the members of the City Council, to the department head, gusto ko rin i-welcome ang ating bagong kasama po kami ni Secretary Angara the other day, and officially ipinakilala na sa atin ang ating bagong Director, Superintendent at pamunuan ng SDO, Dr. Gayola, si Doktora. Yan. And good news, ang ating dating OIC ay mananatiling Assistant Superintendent, Lumeda. Welcome po sa Maynila. We're very excited working hand in hand with you. And with that, we have a very good surprise for you. Alam po ninyo, pinipilit talaga natin na magbuti at mag-inam sa pinansyal na aspeto ng ating lungsod. And tama si Lutz. Ito po yung sinabi niya. May mga bagay sa buhay leader na kailangan mong gawin dahil para sa kabubuti ng higit na nakakarami at pangmatagalan. There are things in governance, what you call the immediate solution or immediate effect, katulad ng Band-Aid. Also, meron din midterm or midway, short term, whatever you call it, for the next 3 years or 5. Meron din long term that will take effect 10 years or 15 years. But today, sa maliit nating kaparaanan sa punang ating mga kasamahan, sa mga pagpapasya, giya o direksyon ng ating fiscal situation, medyo maayos-ayos naman ng kaunti. At sa patuloy nating pagsisikap, sama-sama tayong nagsisikap. Ngayon po meron ako
announcement para sa ating mga kasamahan sa naglilingkod sa bayan, mga mag-aaral, institusyon. Thank you, Paul. Para natin mga taga-City Treasurer's Office. Today, we're going to release our financial assistance to IRIS at 6.5 million pesos. At siyempre, yung mga masisipag nating mag-aaral sa UDM. Salubong ko sila kanina dun. Sabi ko, hey, not kayo flag ceremony. Sasaya kayo. Ang ating UDM, 5,551 students will receive their baon na kaloob ng lungsod ng Maynila for the month of October, November, of almost 11 million pesos. Siyempre, pag may UDM, may PLM. Sa mga mag-aaral, shout out sa mga mag-aaral ng PLM. Yung allowance ninyo, para wala nang alam po ninyo, si Lutz Listigo rito. When we were councilor then, vice mayor then, I really hoped to pass this law and implement this law for the simple reason, yung mga mag-aaral natin sa UDM, and thanks to sumalangit na ang kanyang kaluluwa, Alfredo S. Lim, who built UDM, and thanks to Mayor Lacson and Mayor Villegas for creating PLM. Diyan kasi nag-aaral yung mga kinakapos nating matatalin at masipag na kabataan ng lungsod ng Maynila. So that's why I opted to create and pass an ordinance to give them allowances para walang mag-aaral na hindi makapasok kahit papasahin man lamang. To the 8,675 students of PLM, you will receive your October, November, December worth of 26 million pesos student allowance. To the grade 12 of SDO, 6,452 for the month of October, November, December. 9,678,000. Siyempre, nag-aabang din yung mga asawa ng pulis. Wala kayong kawala, may announcement lagi. Para sa ating mga masisipag, may balbon sa dibdib ng mga pulis Maynila, to the men and women uniform personnel of the Manila Police District, you will receive your entire fourth quarter 2025 allowance from your city government worth 26,025,000. Umigit kumulang 4,000 yan na less po. Buwang-buwa ang akap sa inyo ng mga asawa niyo mamaya pag-uwi. To our partners in Manila Fire Department, you will receive your October, November, December, 387 of them, 2.7 million pesos. To the PIDEA, you will receive your October, November, December. Pag nahuli ng pulis
sok pa sa Oblo. Sa Oblo, may bantay. BJMP. 400 of you will receive your April, May, June 2025 for 3 million pesos. Kumpleto na. Lespo, IDEA, Eurofire, MPD, PLM, UDM, IRIS. Tapos sa last week, yung 6 na quarter na obligasyon ng City of Manila in the past, nabigay na natin yung dalawa worth about 117 million pesos sa PLM para magkaroon sila ng breathing room because ang pera nila hanggang Marso na lang. So kailangan magbuti tayo para pagdating ng Abril, hindi na tayo mag-incur ng obligasyon sa kanila, updated tayo. To our almost 11,000 teachers in the city of Manila, 11,633, you will receive this week, October, November, December, worth 69 million pesos. Shout out sa mga teacher natin. Alam po ninyo, sa mga teacher natin, one of many, is a true-blooded product of public education system. Delpan, Tulungan Center. Kung alam nyo, kung inabot nyo na, yun yung God Andres Bonifacio Hospital ngayon. Dating Tulungan Center yun sa Delpan. Tapos Rosauro Almario Elementary School, Tondo High School. Sabi nila nung araw, lagi ako nalilito nung mga grade 1, grade 2 ko. Sabi nila, mababang paralan ng Rosauro Almario Elementary School. Sabi ko naman sa sarili ko, paano naging mababa ito floor? Now, I'm happy to put a smile to almost 26,000 individuals, students, enforcers, teachers across this financial assistance being given by your city government. Palakpakan natin ang mga taxpayers of the city of Manila. And I'm also happy to share to you that we have answered, as of Friday, more than 19,000 letters of the people of Manila. Answered and address. Yung mga may kahilingan sa aking mga sumusulat na mamamayan ng lungsod. In just 7 months, 19,000 plus letters answered by your city government. And as I have been telling you, mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan, na kinakabahan din kung may sweldo o wala, lalo na nung nakaraang 6 na buwan. Mukha namang hindi masyado tayong kakabahan itong 3 buwan na to, or what you call first quarter. But it's not only about savings, it's not only about efficiently spending and surgically addressing delivery of social services, creating short-term plan and building, and creating long-term plan and building it. So we're just not saying or stating our words pang laway-laway lang o pang-usog. Hindi. We create, we build. Non-stop. Simultaneously address our fiscal situation. And I've been talking through the help of Paul and our consultants, talking to Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines for some, what you call, if I may put it in the right perspective, financial engineering.
I'm happy to inform you, to each and every one of you and to the taxpayers of the City of Manila, that utilizing your persuasive power, utilizing your authority as the local chief executive, and whatever that we can utilize to persuade or inspire others to help us. And today, I'm happy to share to you. Salamat to at napagbibigyan at napagbigyan yung mga idea natin on how to do what you call kalikutin yung mga numero. And I officially signed, and by tomorrow it will be received by the City Council. The grant given to us by Land Bank and Development Bank of the Philippines. Una, nakadiskwento po tayo. Hagling mo ito talaga para itong rubber band. But I'm happy, and you know, with all humility before you, we have done it. In the next 3 years of our city, of our life, the city government, I'm happy to share that we are going to generate 1.2 billion breathing room for our financial situation with regard to our relationship to DBP and Land Bank. May tuldok na. Ilang buwan ho yan. Nagpapanik-panawag kami ng mga laway, idea, konsepto. But today, officially, with all humility, it's done. So, anong ibig sabihin yan? Teka, nakasave si Yorme ng 1.2 billion. Hindi po yan savings. Hindi po savings. Ibig sabihin, nabawasan, hihinga, bubuka ang dibdib ng ating kaban. Yan ang epekto niyan sa atin. So, kaya pwede ba akong makisuyo to the President of Land Bank, to the President of DBP, and board members of this government financial institution. Pwede pang palakpakan natin sila. Maraming salamat sa kanila. Kaya po, bilang panghuli, nakikisuyo talaga ako sa inyo. Magpagbuti kayo sa kanya-kanya nyong opisina. Pipilitin ko pong maging mainam at masinop at manatag kayo. Ano man ang mga natutunan ko, ano man mga paraang makabago, whether through abacus, trigonometry, calculus, pati geodetic engineer, pahanap ko, makwenta lang kung gaano pa tayo kalayo o kalapit sa araw na inaasahan natin together. At dumating ang araw, balanse na. But I cannot do this alone. I need your cooperation. So the taxpayers who are listening right now, I think what you heard a few minutes ago is that habang tinutulungan tayong buhatin tayo ng mga mamamayan, ang pamahalaan naman naghahanap din ng pamamaraan o ibang avenue na kung saan maisayos natin ang ating pananalapi. So, I need your help. Please help me for Manila to recover. Umaasa ako sa bawat isa sa inyo. February na po. Sino ang walang jowa? Taas ang kamay. Bangli wala kang jowa.
Wala ka? Masyado ka naman pihigan. Baka mahuli ka na sa biyahe. Malayo-layo pa tutuban dito. Kaya, February, araw ng mga puso, manatili sana katulad na sinabi ni Atty. Lutz, pagmamahal hindi lang sa jowa, pagmamahal hindi lamang sa mga anak o pamilya. Lalo't pa tayo, mas mabigat sa atin kasi bahagi tayo ng pamahalaan. Patuloy natin iparamdam ang pagmamahal sa ating mga nasasakupang mga taga-lungsod ng Maynila. So, kaya sana habang minamahal ninyo ang inyong mga sarili, mahalin ninyo ang inyong trabaho, pahalagaan ninyo, at ipakita natin ang malasakit at pagmamahal sa bawat tao na pupunta sa atin. Magbabayad man, tutok din man ang obligasyon niya bilang mamamayan o hihingi ng tulong. Any John, Does, and Mary who will go to our building in our respective offices, we must make her or him feel that they are being valued. Mahalaga sila. So muli sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Isang linggong pag-ibig. Lunes, nang tayo'y magkakilala. At sana, pagdating ng linggo, ikikasal ko na kayo. Huwag kayo mag-iwalay. So, again, buong kababaang loob, I'm happy to say to you that the January thing gave us a lot of breathing room. And hopefully, we can achieve the same on February. And I will continue to report and share to you our failure, our challenges, and little success along the way. You are always going to be part and informed on what's going on and where we are going every now and then. So, sa lahat ng mga kapwa ko lingkod bayan, I love you. Oy, araw ng mga puso. Pagpakisabi mo nga sa wakali mo, tingin ka sa kaliwa mo, tingin ka sa kaliwa mo, I love you. Tingin ka sa kanan mo, I love you. Good morning. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.